Sa aking mga viewers at subscriber, welcome to my YouTube channel, Hermotech. Sa ngayon, mayroon tayong isang GBC component. Galing ito kay Mr. Beljira ng Taguig. Ang complaint niya rito ay matagal na raw itong nakastock at hindi niya alam kung may sound pa. At gusto na rin niyang palagyan ng USB ito. Ngayon, ipa-plug na lang natin ito. Tingnan natin kung may audio pa ba. Kasi ang sabi niya ay matagal na raw nakastock to at hindi niya alam kung may sound pa ito. Ayan lang, ipa-plug na natin. Ayan, may display pa naman siya. Ayan o. Ngayon, saan ang power on ito? Yung mga button niya ay malfunction na. Hindi na nag-start. Teka, dito baka mayroon. Ilagay natin sa sanang auxiliary. Ito siguro ang auxiliary niya, wala nang pindutan. Kasi dito sa kabila CD, FM. Ilagay natin sa FM. Wala. Maluwag na yung kanyang mga pindutan. Saka ruling to eh. Nag-u-open dapat to eh. Wala. At saka yung display niya naman, ayan oh, tumigil sa pag-demo. Yung power niya hindi na rin mapindot. Ngayon, dahil sa hindi natin mapagana ito, dahil yung mga push button niya ay hindi na gumagana, wala tayong ibang gagawin dito kundi bubuksan na. Basta ang mahalaga ay na-testing natin na ganun siya oh. Hindi na mapindot lahat eh. Oh, wala. Kahit sa tape, wala. Ayaw niya mag-open. Wala. Hindi natin masasabi kung may problema ba yung kanyang stick dahil sa hindi siya nag-on eh. Pag nag-on dapat magpo-protect yan eh. Ayan na, bubuksan na natin. Ayan na, nabuksan ko na siya. Pero ang dami niyang alikabok. Bihira lang ako nakakabukas ng component na dinadala rito sa akin na walang alikabok. Karamihan talaga ganyan, no? Kailangan nating may blower to bago natin may testing. I-blower muna natin, tapos tanggalin natin itong takip niya sa likod. Tanggalin natin itong CD tray para makuha natin yung pinaka-display niya. Pansamantala, direct muna natin yung switch niya. Hahanap muna ako ng pang short circuit. Titingnan natin kung mag power on, saka natin kakalasin. Ayun na, umpisa muna natin tanggalin tong kanyang takip sa likod. Grabe talaga yung alikabok niya. Saka yung kanyang isang power amplifier dito na IC o STK, mukhang pinalitan na eh, kasi may bagong hinang na siya. Tapos ayan, tinanggal ko muna yung kanyang power switch. Ngayon, papalitan muna natin tong isang switch niya para matesting natin kung gumagana ba yung pinaka-system niya. Ayan lang, at umpisan muna nating palitan ito. Ayan na, napalitan ko na siya oh. Ito. Ngayon, ipapalag natin, titingnan natin kung magkakaroon na siya ng display at magtutuloy-tuloy na. May display siya, kaya lang namamatay eh. Ayan. Ngayon, i-switch natin dito. Ayan, nag-welcome siya. Ayun, naka-FM na siya. Yan. Ngayon, yung kanyang auxiliary ay malamang ito eh. Kailangan nating, subukan nating lagyan ng speaker. Titingnan natin kung may FM ba siya. Kaya lang hindi rin natin mailipat. Maganda sana yung auxiliary niya. Teka, subukan nating tusukin to kung maililipat natin. Kuha na itong pantusok dito. Nasaan na ba bandang switch nito? Kung makita, ayun. Ayaw ring gumana eh. Maganda sana mapagana to sa auxiliary para malaman natin kung may audio ba.
Ayaw, sira na rin. Ngayon yung FM niya, tingnan natin yung volume niya kung gumagana. Malfunction na yung kanyang volume. Ayan ho. Halos hindi makita, mahina kasi. Ayan ho. Balik-balik lang. Hindi na halos gumagana. Hindi natin masubukan kung may audio pa ba. Hindi rin natin mailipat yung kanyang teka, saan bandang ito tuning. Ayun, nag-auxiliary siya. Yan. Ayan oh. Ngayon lalagyan natin ng player. Titingnan natin kung papasok yung ating signal at kung may sound ba siya. Ayan na, nalagyan na natin ng speaker. Bali ito yung pinaka surround niya eh. Ito yung pinaka woofer niya. Dito lang muna tayo. Ngayon ito na yung ating player. Ito yung kanyang auxiliary. Ayun, may audio siya. Ayan. Ayan. Naglilip and right pa naman siya. Ayan, malfunction lang yung kanyang volume. Pero okay yung kanyang mga STK. Papalitan na lang natin to ng mga button niya. Tapos mag-install tayo ng USB dito. Malamang dito yung kanyang ano eh, yung kanyang mga button sa taas. Dito yung kanyang saksakan. Dito yung kanyang switch. Maganda, may position dito eh. Tapos dito yung kanyang display. Ayan na, at kakalasin na natin to. Dahil sa natisting ko naman, may audio, okay yung kanyang mga STK. Medyo may maluwag lang eh, kasi nagkakaroon ng static pag nagagalaw ko eh. Madali na lang yan. Tapos dito, titingnan natin kung anong magandang gawin dito. Kasi nawawala yung kanyang ano eh, yung kanyang pinakanab, yung itong plastic. Ganito na nang dumating siya eh. Kasi auxiliary ito eh. Titingnan natin kung baka lagyan ko na lang ng mahabang ano, switch para madaling pindutin. Ay sigurado ako wala ng remote to. Tapos papalitan natin yung iba dito, yung mga importante lang. Kasi yung CD nito wala na, hindi na natin yung gagawin. Wala na ring parts yan. Ayan na, at kakalasin na natin tong pinaka-display nya. Mahalaga, may sound naman siya. Ayan o, nawawala-wala lang. Nawawala-wala lang. Tapos linisin natin tong pinaka ano nya, takip. Kasi medyo mahina na yung dating ng kanyang ano eh. Liliwanag pa yan pag nalinis eh, puro alikabok lang eh. Ayan na, at kakalasin na natin tong pinaka-panel nya sa harap. Tapos yung mga maluwag ay dagdagan na lang natin ng hinang. Ayan na, umpisa na natin. Ngayon itong kanyang transformer ay kakalasin natin. Mag-additional tayo rito ng 12 volts. Tapos tatanggalin natin itong mga display nya para ma-install na natin yung ating USB. Nasaan na ba yung ating USB? Meron na akong USB na na-order lagi sa online eh. Hahanapin ko na lang. Teka, halong kating ko na lang. Hindi ko makita kung nasaan. Ayan, tanggalin natin to. Tapos titingnan natin kung maayos. Rolling to eh. Rolling yung kanyang panel na yan eh. Isa-isahin natin tanggalin to para mapalitan natin yung mga switch dito na malfunction na. Ayan, umpisa na natin. Ngayon mayroon ditong ginawa na ano, nabali niya yung ano eh, pinaka PCB. Tapos nagrekta-rekta. Ito talagang mahirap sa mga ano eh, mga ganitong gawa. Minsan sa mga baguhan natin, minsan pag hindi maingat ang pagkalas, nababali eh. Ayan oh, ginawa na lang niya ng paraan. Titingnan natin kung maibalik pa natin yan kasi mangat na rito yung kanyang ano, yung kanyang switch. Yan sa panel ito eh, ito yung kanyang rolling eh. Ayan oh, yung mahirap eh. Titingnan na lang natin to. Ayan oh, nakaputol-putol oh.
Ngayon, tingnan natin kung maibalik pa natin sa dati yan. Ayan na, umpisa na natin. Nagpalit ako ng kanyang mga touch switch. Nahirapan talaga ako dito sa ano. Dito, nagkaputol-putol kasi yung pinaka-base niya rito. Kaya ginawa ko, inipoxy ko na lang. Tapos dito, inayos ko rin. Kaya umukay na yung kanyang ano. Nagpalit na rin ako ng touch switch, umukay na. Napipindot na pati ito. Tapos dito yung auxiliary niya, naglagay na lang ako dito ng pinaka base niya, tapos switch na lang kasi nawawala yung kagaya nito. Nawawala eh. Ito na lang nilagay ko. Tapos pipindutin na lang dito. Hirap talaga. Ayan, nalinis ko na rin yung kanyang mga bulyom. Bali tinanggal ko lang sa hinang, tapos thinner lang, pwede na. Ngayon ang susunod natin gagawin ay ilalagay na natin yung pinaka USB nito dito. Tatanggalin natin tong pinaka salamin niya. Tapos ilalagay natin dyan. Tapos mag-connect na rin tayo ng mga switch. Ayan lang at sana natin. Na-install na natin yung pinaka USB niya. Ayan na yung mga button niya oh. Tapos ayan na yung display niya. Tapos itong module niya nandito na. Ayan na siya. Yan. Ngayon ang gagawin natin ay assemble na natin to. Display na. Nandito na yung ating module oh. Ayan. Ayan na siya. Yan na yung ating ano, pinaka-display. Yung takip hindi pa natin binalik. Tapos yung ano, wala pang mga pangalan. Ngayon ang susunod natin gagawin ay kakalasin natin tong transformer niya. Mag-additional tayo rito ng 12 volts. Siguro gagawa tayo rito ng mga 18 turns. Gagamit tayo ng magnetic wire na gauge 29 para supply sa ating USB. At saka lalagyan na rin natin siya ng blower. Wala siyang blower eh. Kaya pag ganitong GBC kasi walang blower, lalagyan natin siya. Ayan na, kakalasin na natin yung ating transformer. Ayan, tinuklap ko na rito. Tanggalin natin yung pinaka-base niya. Tapos may isang takip pa to rito. Tanggalin natin para mag-additional tayo ng 12 volts. Ngayon i-grind natin to, kakatirin natin para matanggal yung kanyang pinaka-core. Kabilaan yan eh. Ayan. Kakatirin natin ng grinder yan, ito, para matanggal tong pinaka-core nya. Alisin natin yan para mag-additional tayo ng 12 volts na secondary. Ayan na, naguhita na natin ng grinder. Ayan. Yan. Kabilaan. Ayan. Ngayon tutuklapin na natin to para maalis na yung pinaka-core nya. Ayan oh, naalis na siya oh. Ayan. Ngayon ipupost natin to para maalis tong kanyang winding. Ayan, tapos i-welding din natin uli ito. Ayan na, nakapag-additional na tayo ng 18 turns. Ayan, gumamit tayo ng magnetic wire na gauge 29. Ayan, supply to sa ating blower at saka USB. Ayan, ang hirap talaga. Pagkalas pa lang nito, ang hirap na. Ito na medyo nabakbak dito pero okay lang yan. Hindi naman naputol yung wiring eh. Ayan. Dumikit, may ano na kasi ito, may varnish na kaya dumidikit eh. Kailangan i-post talaga kasi pag pinalo-palo lang mayuyupi lang eh. Yan. Ngayon ang gagawin natin ay i-assemble na natin to at i-welding na natin. Ayan, na-welding ko na. Tapos naglagay na rin ako rito ng insulator para hindi dumikit sa core yung kanyang winding. Ayan. Ayan, pati yung kabila. Ayan. Ang gagawin natin ito ay kinisin na lang natin ng grinder. Kikinisin natin ng grinder tapos sasauli natin yung mga base nya. Ayan na, at kikinisin na natin. Hindi nyo na makita yung pagkinis ng grinder ano, kasi walang tagahawak ng aking cellphone. Madali lang naman eh. Ano nyo lang, kikinisin nyo lang ng ganon para pumantay. Kasi pagka hindi yan kininis, sasabit itong ating ano, pinaka-core na doble nya. Ayan lang at gagawin na natin. Ayan na, nakinis na natin ho. Nakinis na natin ng grinder yan. Ayan. Ngayon ibabalik na natin to
pati yung kanyang base, at may salpak na ito sa component. Ayan. Ayan na, naibalik na natin yung pinaka base nya. Ayan na siya, oh. Ayan, na-clip na natin. Ayan. Ayan na siya. Ayan na. Ngayon ang susunod natin gagawin ay ilalagay na natin sa component ito. Ayan na, naisalpak na natin yung transformer. Ayun na siya, oh. Tapos ito na yung ating additional na 12 volts. Iglagay tayo ng diode, bridge type diode. Tapos yung ating papunta sa ating module. Ngayon yung ating output ay dito na natin nilagay sa direkta dito sa IC. Ito kasi yung separator niya, yung pinaka IC niya. Ngayon nag-direct tayo dito sa kapasitor. Ayan, ayan siya. Tapos ayun yung kabila. Tapos yung sa kabilang side, yung papunta rito, tinap rin natin siya sa auxiliary ng ating module. Ayan, ayan siya, oh. Tinap din natin. Ayan. Ayan. Kaya pwede pa rin niyang gamitin ito, basta isit niya lang yung ating module sa auxiliary. Pwede niyang papasukan ng ibang player. Ayan. Ngayon, ayan na siya. Ibabalik na natin yung pinaka CD tray nito para maitesting na natin. Ayan na yung kanyang module. Ayan na yung kanyang bridge type diode. Tapos naglagay na rin tayo ng blower dito. Ayan na. Kasi nalagyan na ito ng USB at saka Bluetooth na rin. Sigurado tuloy-tuloy na ang gamit nito. Iinit yung ating heatsink. Kaya nilagyan ko na siya ng blower. Ayan na. Tapos nilagay ko na rin yung pinakatakip niya rito. Ayan na. Ayan na yung mga button niya. Ayan na yung USB niya. Tapos babalik na natin yung takip nito para maitesting na. Ayan na, nasa uli na natin yung pinakatakip. Tapos ito, na spray na rin natin. Kaya medyo gumanda na. Tapos naglagay na rin ako dito ng blower. Ito, may blower na siya. Kasi sasabak na ito sa music dahil mayroon ng USB. Tapos ayan na yung kanyang mga button. Tapos ito yung kanyang USB. Ngayon ititesting na natin sa USB muna. Ayan. Ayan na siya, litis na ito. Ayan. Maganda tunog na yan. Ayan. Tapos ang sunod nating testing ay yung Bluetooth naman. Press lang natin yung mode. Ayan. Tapos play na natin dito. Ayan na. Ayan na. Pwede na siya sa cellphone. Ayan lang, at sana may natutunan yung ating mga baguhan kung paano paggawa nito, at maraming salamat sa inyong panonood, and please like, share and subscribe to my YouTube channel for more upcoming video. Thank you.